Panginoon, we thank you for how you've been working in and through this church, how you've been guiding us every step of the way. And I pray, O Lord, that we would continue together to grow in the grace and the knowledge of you. With your word as our supreme and final authority, may we continue to know what and why we believe. Patuloy po na malaman namin kung ano ang aming pinaniniwalaan at kung bakit namin ito pinaniniwalaan. Mangusap po kayo para sa bawat isa, nawa lumalim po kami sa aming pagkakakilala sa inyo. Kayo po ang patuloy na magturo't maggabay sa amin tigit sa lahat. Nawa bawat isa po'y sumunod sa sinabi ninyo na ang sino mang nagpapatuloy, nananatili sa inyong aral ay tunay na mga alagad ninyo. Purihin po kayo. We commit our time in your word, in Jesus' name. Amen. Amen. Maupo na po tayo. Kilala po natin si Dennis Damenes. Tama po ba? May pelikula na rin na nakabatay sa cartoon series na ito. What caught my attention in one of the cartoons ni Dennis Damenes ay nung inabutan niya nagluluto ang kanyang ina at kanyang tinanong, are we having something I like or something that's good for me? Are we having something I like or something that's good for me? Sino po sa inyo na nung kayo nagpapalaki ng inyong anak for a time or for a long time, ang gusto lang kainin ng inyong anak ay puro hotdog o fried chicken? Meron po ba kayong gano'n sa anak ninyo? Pakahirap pakanin, no? And we know naman na hindi naman talaga good yun kung yun lang at yun ang kinakain. Subalit, sino po sa inyo ang nahirapan ng pakakanin po ninyo ng gulay ang inyo pong mga anak? Taas ang kamay. Yung mismo magulang yata, hindi rin mahilig kumain ng gulay, ano? Nagtatalo tayo sa pagkain ng kung ano ba, something we like or something that is good for us. So tandaan po natin ito. Bakit hindi natin i-like yung good sa atin? Bakit hindi natin gustuhin yung mabuti sa atin? Ganun din po sa ating pananampalataya. Ang sabi nga po meron pong hula sa Biblia, at nawa, hindi po tayong katuparan ng hula na ito. At ang sabi po sa 2 Timothy chapter 4, at babasahin ko po, dito po sa ang Bible Pinoy version, ang sabi po rito, dadating ang panahon na hindi na makikinig sa tamang teaching ang mga tao. Susundin lang nila ang mga gusto nila at maghahanap sila ng mga teachers na magsasabi sa kanila na mga gusto lang nilang marinig. I-reject nila ang katotohanan at ang pakikinggan lang nila ay mga gawa-gawang kwento. It is interesting na sa English ang nakalagay, for the time will come that men will not endure sound teaching. Take note ang sinabi, endure. Hindi sinabi, enjoy. Ang sabi, for the time will come that men will not endure sound teaching. How I wish that we will enjoy, not endure. Subalit, we have to understand na ang pag-aaral na katulad ng ating ginagawa, it is very challenging. Sa mga babad sa telebisyon, alam po ninyo na bagamat okay lang naman magkaroon ng entertainment, pero kapag ikaw pala babad sa telebisyon, lalo na kung mahilig ka lang manood ng mga, busina muna ako, no? Ng mga game show, ganyan. Pwede ko pang palampasin yung mga telenovela kasi baka mamaya, ito yung tipo ng mga telenovela na pinag-iisip ka, katulad ng mga pinapanood ko, ng mga legal dramas, mga mystery, syempre mapapaisip ka rin, siya kaya ang suspect.
Siya kaya ang may kagagawan. Ayan. Pero kung puro lang tayo amusement, whether we like it or not, nakukondisyon tayo na hindi mag-isip. Believe it or not. Kaya ingat din kayo sa pinabababad nyo sa anak ninyo para i-baby sit ninyo, bibigyan nyo ng cellphone, manood ka lang ng YouTube. No? Bagamat may side effect na gumagaling silang magsalita with English accent. Naks. Yeah? O lolo, apo ko, pati pagtawag ng lolo, English accent eh. Di ba? Pero careful tayo kasi nga, ang problema kapag babad, and you can ask Dr. Alu, hindi dapat pagbata pa, binababad sa telebisyon, sa cellphone. Yung salitang amusement. Pag tinignan natin ang kahulugan ng salitang ito, muse, M-U-S-E, ay another word for thinking. Pag-iisip. Muse. Alam ang word, nalalagyan mo ng prefix na without. Muse, without thinking. So kapag babad lang tayo sa amusement, we are focused on entertaining ourselves. Tayo po, kumbaga, ang tawag sa English, we are being dumbed down. Pumupurol po ang takbo ng ating pag-iisip. So how I wish we would enjoy studies like this. Pero ang sabi ng Bible, very realistic, it is something that calls for endurance. That men will no longer endure sound teaching. No, hindi na sila mananatili, gamitin ko na yung word na magtityaga na mag-aral, kundi gusto na lang nilang makarinig ng mga magsasabi ng gusto nilang marinig. Now, if you're looking for someone like that, then count me out because I am not that kind of teacher. If you would be looking for something that would make you enjoy life, would make you enjoy, rather than telling you what you want to hear, but not what you need to hear, then I think it will be very, very hard for us to be together. Then I would have to beg off. Kasi po, pananagutan po ng tagapagturo na ituro kung ano ang kailangan marinig. Hindi lang yung gusto natin marinig. Sana nga lang, gustuhin po natin yung kailangan nating marinig. Kadalasan, nakikita lang natin ang pangailangan sa ganito mga katuruan kapag tayo mismo tinatanong ng ating mga anak. Hindi na rin umuubre yung mga sagot na ask your mother. Di ba? No? Tinanong yung tatay, ask your mother. Nanay mo tanungin yan. O yung nanay naman, ask your father. Tinanong yun. No. Hindi rin naman panghabang palong nasasabi mo, tanong mo sa Sunday school. Kailangan tayo pong mga magulang, alam natin kung ano at bakit natin ito pinaniniwalaan. Sapagkat ang sabi nga po sa 1 Peter chapter 3 verse 15, sabay-sabay po natin basahin, 1, 2, go. But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Ito po, hindi lang ito sa mga pastor. Ito po sa bawat mananampalataya na dapat na lagi tayong maging handa na magbigay ng paliwanag sa sino man magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa, tungkol sa ating pananampalataya, at kadalasan po yung mismo mga anak natin, kailangan natin ipaliwanag kung bakit tayo naniniwala sa ganitong mga bagay. Gusto ko yung sinabi ni Charles Ryrie. I met him 2008 in person. And we spent a day with him. He was one of our master coaches doon sa Global Proclamation Academy sa Dallas Theological Seminary. And hanga ako kasi matanda na. I think when I met him, he was about 80 plus. Apaka-sharp pa rin ang isip talaga ng taong yun. At ang sabi ni Dr. Charles Ryrie, theology is for everyone. Hindi lang ho pang pastor, hindi lang ho pang professor, hindi lang ho pang estudyante sa Bible school. Theology is for everyone. Indeed, everyone. That includes you and me. Not only me, but also you. Everyone needs to be a theologian. Actually, sabi nga niya rito, in reality,
everyone is a theologian. Kapag tinanong ka, anong paniniwala mo sa Diyos, that is your theology, and that, in a sense, makes you a theologian. In reality, everyone is a theologian of one sort or another. Now, there is nothing wrong with being an amateur theologian. Kaya lang yun, lahat naman tayo nagsisimula dyan eh. Or, a professional theologian, katulad nga ng mga professors, ng mga Bible scholars. There's nothing wrong with being an amateur theologian or a professional theologian, but there is everything wrong about being an ignorant or a sloppy theologian. Walang katwiran na hindi natin alam kung ano pinaniniwalaan natin. Pasinin po ninyo, ang pinagkaiba po natin sa ating kinagisnan, ang sentro ng kanilang panambahan ay ang communion. Di ba yun ang pinaka-highlight ng misa? Kumbaga, yung homily, pwedeng maiksi, pwedeng mahaba, pwede pa nga wala yun eh. Pero hindi pwede. Hindi siya matatawag na misa kung walang communion. Subalit, papansinin ninyo sa mga Bible-believing Christians, ang highlight is the study of the Word of God. Yes, we also have communion, but the highlight is the study of the Word of God because we believe the Bible is our supreme and final authority. Kaya wala ho tayong katwiran na maging ignorant or sloppy theologian. Therefore, every Christian should read theology. Dapat tayo doon. Actually, pag nagbabasa ka ng Bible at bumubuo ka ng paniniwala mo tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa Espiritu Santo, tungkol sa kaligtasan, maging tungkol sa pamumuhay, that is theology by itself. Theology, simply put, study of God. Kaya lahat po tayo, tandaan po natin, wag na maririnig ko sa inyo o makikita magpo-post kayo na sasabihin ninyo, hindi ko kailangan ng theology, kailangan ko lang si Kristo. Kasi pag tinanong ko kayo, sino si Kristo sa'yo? Pag sumagot ka sa akin, siya ang Panginoon, tagapagligtas. That is theology. So hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kailangan ng theology, kailangan ko si Kristo kasi kung ano pagkakakilala mo kay Kristo, yun yung theology mo. Ang tanong lang, kung ang ating pinanghawakan na theology, nasa Bible. Talaga ba tinuturo ng Biblia? Now, sa ating pong bulletin, marahil hindi nyo na tinitingnan ng likod na ito, pero ito po yung statement of faith ng FCCF. At we have gone through at least 3. No? Dito po, pero basahin po natin. Una po, basahin natin yung unang bahagi. 1, 2, go. We believe the scriptures of the Old and New Testaments to be verbally inspired by God and inerrant in the original writings, and that they are of supreme and final authority in faith and life. That's what we believe about the Bible. Ano naman ang paniniwala natin tungkol sa Diyos? Basahin po natin ng malakas, masigla. 1, 2, go. We believe in one God, eternally existing in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. That's what we believe about God. Now, dito po tayo nagtapos last week. Basahin po natin, 1, 2, go. We believe was begotten by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, and is true God and true man. So, ang ating paniniwala tungkol kay Kristo, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Bago po tayo tumuloy doon sa susunod, buksan po muna natin ang ating Biblia sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Dito po mabasa po natin na sinabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos na dapat ang kanilang attitude, ang kanilang mindset ay katulad ng kay Kristo. At ano ba yung dapat nating gayahin attitude? The attitude of humility. Sapagkat, ang sabi ni Pablo rito tungkol kay Kristo, basahin ko na sa verse 5, Philippians chapter 2, verse 5, have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Dito po,
sa verse na to, ang tawag po, the pre-incarnate state of Jesus, o ito po si Jesus bago siya nagkatawang tao. Ngayon, yung form diyan, pag tinignan mo sa Greek, ay nature. Kaya sa NIV, kung NIV ang hawak yung Bible, nakalagay, who by very nature God. Di ba? Did not consider equality with God something to be grasped. Ang ibig sabihin, hindi siya nagpilit na manatili sa piling ng Ama, bagamat siya'y kapantay ng Diyos. At ang sabi rito, verse 7, but He emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Ito naman yung incarnate stage. Ito na yung time na nagkatawang tao siya. At very interesting yung ginamit na word, He emptied Himself. Hindi ibig sabihin nito na yung kanyang pagka-Diyos na wala sa kanya, hinubad kasi sa malalim na Tagalog, sabi hinubad eh. Ano yun? Hinubad saan sinampay. Hindi ako namimiloso po kasi maraming nagsasabi na wala yung pagka-Diyos ni Kristo. Tapos, nung umakyat siya sa langit, bumalik yung kanyang pagka-Diyos. Kapag ganun ang pananaw mo, ang ibig sabihin nun, ang tao pwede rin maging Diyos. Si Kristo, ang ibig sabihin nun, nang He emptied Himself, sa ibang version, He made Himself of no reputation. Hindi niya inalintana na siya na pinaglilingkuran, ngayon ay maglilingkod, kanya po pansamantalang iniwan ang kaluwalhatian ng langit at siya po, sabi nga ng Bible, nagkaroon ng isang pagkatao na hindi mo man lang tatapunan ng pangalawang tingin. Yung mga nakikita yung picture ni Jesus, yung napapaload nyo sa video na talaga namang gwapo, no? Ang sabi ng Bible, walang anumang makita sa kanya na kapansin-pansin sa tao. Baka kung sasalubong nyo si Jesus, baka hindi nyo nga malang napansin na nasa lubong nyo siya. O kung kasabay nyo sa eroplano, baka tawagin pa ninyo ang security, sabihin ninyo, terorista yan. Kasi Middle Eastern ang itsura niya. Ang ibig sabihin nito, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nagkatawang tao. At ang sabi rito, nung siya'y namatay sa krus, pagkatapos po noon, siya ay tinanyag ng Ama. Siya po'y nabuhay na maguli. At ang sabi sa verse 9, therefore also God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito na yung exaltation ni Jesus. Ito na po. So makikita natin ang Panginoon, katulad ng sinabi rito, we believe that Jesus Christ was begotten by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, and is true God and true man. Kaya lang sinabi ko, pag sinabi mo si Kristo ay Diyos, hindi tao, nagkakamali ka. Pag sinabi mo si Kristo, tao, hindi Diyos, nagkakamali ka. Hindi ito 50% man, 50% God. Hindi ito naghalo ang kanyang pagkatao at pagka-Diyos, nagkaroon ng ibang kalikasan, kundi malinaw po dalawa ang kanyang kalikasan sa isang persona. He is true God and true man. That's what we believe about Jesus Christ. Patungkol sa kanyang ginawa, sa iba pong item ng ating statement of faith. Now, dito tayo sa doctrine of man. Basahin po natin lang sabay-sabay. 1, 2, go. We believe that man was created in the image of God, that he sinned and thereby incurred not only physical death but also spiritual death, which is separation from God. That all human beings are born with a sinful nature, and that those who reach moral responsibility become sinners in thought, word, and deed. Pansinin po muna natin ito. Tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng wangis, hindi yung kung may tuhod tayo, may tuhod din ng Diyos. No? Hindi po ito referring to physical features because God is light. But it's talking about holiness. Tayo po
na mga nilikha sa wangis ng Diyos ang talagang tanging makakapag-ugnayan sa Kanya. Diba sabi sa Genesis 1:26, matapos likhain ng lahat, ang hayop, ang ibon, ang isda, ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa dagat, nasa ilalim ng lupa, then sabi, let us make man in our image. At yun nga po yung tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Subalit nagkasala ang tao. At nung nagkasala po, ang sabi, hindi lang nagkaroon ng pisikal na kamatayan, kundi nagkaroon po ng spiritual na kamatayan. Then take note sa ating pong statement of faith, which is, I wholeheartedly, talagang I'm happy that I saw this. Ang ibig sabihin po ng patay ay separation from God. Kasi tingnan po ninyo, Ephesians chapter 2. Sabi sa verse 1, and you were dead in your trespasses and sins. Now, may mga nag-interpret po dyan sa dead na, siyempre, pagpatay, iniyakan mo, di ka naman maririnig, kurutid mo, hindi naman masasaktan. So, ang kanilang interpretasyon ng dead dito ay total inability. Subalit, pag tinignan mo sa context, yung dead dito has to do with rebellion. Sabi dito sa verse, basahin natin ulit verse 1, and you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked, according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Pansinin po ninyo that this is an active rebellion in cooperation with the forces of evil. At ang sabi pa, among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh. Ito po yung nagnanasa po, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. And then pag binaba po ninyo sa verse 12, ang sabi po ni Pablo, remember that you were at that time separate from Christ. So, ang ibig sabihin po nung dead in sin, hindi po total inability. And you have to remember na yung pong, pag sa total inability, kahit manampalataya, hindi mo kayang gawin. Hindi po yon ang ibig sabihin ng dead in sin. Ang ibig sabihin po na we're separated from God. At tandaan po ninyo ang sinabi sa prodigal son. Nang bumalik ang prodigal son, anong sinabi ng ama sa kanya? Di ba? Maghanda tayo. My son was dead and is now alive. He was lost and is found. Ano ibig sabihin ng dead? Lost. Yung alive, found. So ang kaligtasan ay ang pagpapanumbalik sa Diyos. Now, nung nagkasala po si Adan at si Eva, ang pagkakasala po nila, nandiyan pa po ba kayo? Okay. Tandaan nyo, medyo parang umunguya tayo ng karne. Isipan nilang ninyo, kumakain po kayo ng steak na medium well. Medium rare. Mas masarap ang medium rare. Medium rare. Yan, malambot. May dugo-dugo pa. Hindi. Malambot, no? Tender, juicy. Gutom naman ito. Isipin po natin ito. Ito kasalanan ni Adan at ni Eva, pero hindi siya nagkasala bilang si Adan. Nagkasala po siya bilang tao. Parang katulad po ng ating Pangulo, kapag pumirma po yan ng utang, okay, sa ibang bansa, sa World Bank, okay, hindi po yan, ibig sabihin, utang yan ni Ferdinand Marcos. Utang yan ng bawat isa sa atin, sapagkat pumirma siya, hindi on his personal capacity, pumirma siya bilang Pangulo ng ating bansa. Ganon din naman nung nagkasala si Adan, siya po yung nagkasala, hindi on a personal capacity lang, nagkasala po siya, ang tawag nga doon, federal headship, bilang ating representative. Kaya tayo po, ang sabi rito, nagkaroon po ng sinful nature kapag pinanganak. Now, this is a very interesting point. Ang kilalakan nating paniniwala, bagamat we can respect that. Meron po kasi tayong dalawang dapat tandaan. Inherited corruption and inherited
guilt. Inherited corruption, inherited guilt. Ano po ang ibig sabihin nito? Explain ko sa inyo muna, and then I will tell you what I think about it. Of course, inherited corruption, dahil siya ay nagkasala, lahat na ng mga pinanganak ay may kasalanan. Sa usual way, of course. Kaya nga, Jesus had to be born through a virgin so that He will not inherit a sinful nature. Kalikasan po natin na tayo po ay pinanganak na makasalanan. Inherited corruption. Walang pagtatalo doon. Ang tanong, meron bang inherited guilt? Tanin ko muna kayo. Tama ba na ang kasalanan ng iba, ikaw mananagot? Kung parang tama ba na hampas sa kabayo, latay sa kalabaw? Yun yung contention dyan. Actually, as I talk to atheists, yung tinatanong nila, bakit tayo mananagot sa kasalanan ng iba? Bagamat damay tayo, we were corrupted by it, pero ang tanong, mananagot ba tayo doon? Mananagot ba tayo? And look at Romans chapter 5 verse 12. How I wish, no, alam nyo, sarap ito. We could even spend 1 year just going through the statement of faith. Tingnan niyo yung Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi ito, therefore, just as through one man, sin entered into the world, and death through sin, okay, inherited corruption. Pansinin mo ito. So death spread to all men because all sin. Tayo po ay mananagot sa sarili nating kasalanan. Tayo po ay mananagot doon. Kaya, I admire yung pagkaka-outline po nitong statement of faith natin sapagkat totoo na tayo po ay nagkaroon ng inherited corruption, subalit hindi po tayo nagkaroon ng inherited guilt. Ang pananagutan natin sa Diyos, because all sinned, ay yung kasalanan natin. Namatay si Kristo para sa kasalanan ng lahat. Hindi lang para sa kasalanan ni Adan, kundi sa kasalanan ng lahat. Ang sabi nga rito, all human beings are born with a sinful nature. Meron tayong inherited corruption, and that those who reach moral responsibility become sinners in thought, in word, and deed. That's why, ako po naniniwala, hindi po total inability, kundi total responsibility. Lahat tayo mananagot sa Diyos because all have sinned and fall short of the glory of God, Romans 3:23. Alam po ba ninyo na isa sa mga tanong na madalas ko marinig, Pastor, paano yung mga batang nakunan? Di ba? Saan nagpunta nun? May nagtanong na po ba sa inyo nun? Natanong na po ba ninyo yun? Saan sila pupunta? Kaya may mga ginagawa nila, pagkapanganak, patay na yung bata, bibinyagan nga, kahit yung doktor, gagawin niya para daw hindi mapunta sa limbo, kung saan man yun, wala akong nabasa sa Bible tungkol doon, para daw hindi mapahamak yung bata. Pero alam mo ninyo, kung naniniwala ka sa inherited guilt, hindi lang inherited corruption, wala ka ibang isasagot kundi yung batang yan napunta sa impyerno. May pananagutan eh. Subalit, as far as I studied the Bible, yes, we have inherited corruption, but our guilt is our personal guilt. Mapupunta ang tao sa impyerno. Pakinggan niyo pong mabuti. Kung may mga tanong kayo, you can spend time talking about it sa mga susunod na araw. Mapupunta ang tao sa impyerno hindi dahil meron siyang inherited corruption. Mapupunta ang tao sa impyerno dahil sa kanyang sariling kasalanan. Sapagkat ang sabi po sa Revelation, buksan po natin ating Bible sa Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. May binanggit po rito tungkol po sa pagkakabulid ng tao sa impyerno.
At ang sabi sa verse 11, Revelation 20:11, "And I saw a great white throne, and in him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead," notice this, "were judged from the things which were written in the books according," ano sabi? "According to their works," according to their deeds. Hindi mapupunta ang tao sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. Ang mapupunta ang tao sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan. Sabi "And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them, according to their deeds." At ang sabi nga, those who reach moral responsibility, nung tayo po'y nagkasala na, we became sinners in thought, in word, and deed. Pinanganak tayong may makasalanang kalikasan. At nang tayo po ay sumuway, tayo po'y naging makasalanan. Yun po yung sinasabi ng ating pong statement of faith. And I believe it is supported by the Bible. So dapat to malinaw sa atin. Inherited guilt, inherited corruption. We believe in inherited corruption, but we do not agree with inherited guilt because that would go against the justice of God. Bakit ka mananagot sa kasalanan ng iba? Mananagot tayo sa kasalanan natin. Kaya pag tinanong ko, "Pastor, nasaan ang bata kapag namatay?" Pag yan ay wala pa sa moral responsibility o titawag na age of accountability, yung meron siyang pag-iisip na at siya'y nagkasala na, wala pa siya doon, I believe that child is with God. Kaya yung dalawang sana anak namin ni Ellen, dahil nakunan si Ellen sa pagitan ni Jesse at ni Derek, at nakunan si Ellen pagkatapos ni Derek. Dapat pala, 5 na yung anak ko, no? Baka yung nakunan, yun yung babae. Ang ganda nung nabasa ko kay Erwin Lutzer. Maiba lang, ano? Kasi of course, as I studied the Bible, I realized, Lord, there will be a reunion in heaven. I just don't know kung ano ang itsura pagdating doon. Kung ano na ba, adult ba? Hindi ko alam. Although ang ganda nung sinulat ni Erwin Lutzer. Sabi niya, I think it was 1 minute after I die, if I remember the title of the book. Sabi niya ito, may mga Bible scholar ang paniwala ito. I missed the growth of my kids, yung dalawang yun. And in heaven, the Lord will give me the opportunity to raise them up. Yung na-miss ko sa lupa, I will be able to enjoy it in heaven. And for those of us who have experienced the loss of a child, that is a very comforting thought. I just don't know. But one thing I know, ang mga batang ito, na namatay nang wala pa sa tamang pag-iisip, ay nasa piling na ng Panginoon. Yan ang implikasyon ng ating paniniwala. Will it bring comfort ba talaga? At ito bang comfort na to may batayan? So that's what we believe. Tayo po ay responsible for our sins. Total responsibility. Yung nga lang, ang tao po nagrebelde sa Diyos. Subalit, we believe, basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, go. Believe that the Lord Jesus died for our sins according to the Scriptures as a representative and substitutionary sacrifice, and that all who believes in Him are justified on the basis of His shed blood. Ang Panginoon namatay para sa ating kasalanan bilang ating, sabi nga, kahalili, bilang alay para sa ating kasalanan. But take note ito, lahat ng mananampalataya sa Kanya
ay napawalang sala dahil sa kanyang kamatayan. Take note yun. Kasi may iba nagsasabi ganito. Kung si Kristo namatay para sa kasalanan ng lahat, di sana lahat ligtas. Pero you have to remember this. Ang Diyos mismo naglagay ng kondisyon. Totoo, na ang kamatayan ng Panginoon available for everyone. Subalit, yun lamang pong mananampalataya can avail of the death of the Lord. The blessings ng kamatayan ng Panginoon ay para sa lahat. Anong sabi sa 1 John chapter 2 verse 2? Buksan po natin ating Biblia sa 1 John chapter 2 verse 2. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 2, and He, Christ, He Himself is the propitiation, the atoning sacrifice for our sins, and notice this, not for ours only, but also for those of the whole world. Namatay ang Panginoon para sa lahat. His death is available for all. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ligtas na, sapagkat only those who would believe can avail of the blessings of the cross. Ang kanyang kamatayan sa Tagalog, nakalaan para sa lahat, pero yun lamang pong nanampalataya ang makikinabang sa pagpapala ng kanyang kamatayan sa krus. At naniniwala po tayo, wala na pong iba pang maaring tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo, kundi ang Panginoong Hesus lang. Sapagkat siya nga po ay walang kasalanan. Siya po ay karapat-dapat na hain. Of course, we believe also, basahin po natin, 1 to go. We believe in the resurrection of the crucified body of our Lord, in His ascension into heaven, and His present life here with us as high priest and advocate. Pasinin po natin, niniwala tayo sa literal, ang linaw the crucified body of the Lord. Hindi po ito resurrection in imagination lang. Sabi ko nga sa inyo, meron ako aklat dyan sa baba na sinulat ng isang liberal bishop. At sinabi niya doon na yung resurrection was a beautiful thought in the mind of the apostles. Hindi ho, it is literal. Talaga pong siya mismo ay nabuhay mula sa mga patay, hindi po iba, hindi kamukha, hindi yung sabi, ako na lang ang magdadala ng buhay ng Panginoon, magtutuloy ng kanyang pamumuhay. Hindi ho, siya mismong namatay, siya mismo ang nabuhay. At ang sabi siya, umakyat sa langit, at anong ginagawa ng Panginoon sa langit? Ang sabi rito, in His present life here with us as high priest and advocate. Sapagkat sabi nga po sa Hebrews chapter 7, ang sabi dito, hence also He, Christ, is able to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So ano ginagawa ng Panginoon ngayon? Nananalangin po para sa atin. Siya po ang ating heavenly high priest or prayer partner, advocate. Siya po tagapagtanggol natin sa harap ng Ama. Ang ibig pong sabihin, wala na po tayong iba pa na dadaanan pa patungo sa Ama, kundi kay Kristo. At wala po tayong ibang dadaanan patungo kay Kristo, kundi diretso po tayo kay Kristo. Bilang mga mananampalataya, we have access to the Lord directly. Kasi po, with due respect, sa ating kinagisnan, meron pa pong ibang pwede mong lapitan para po makalapit sa Diyos. In fact, meron po ako nabasa sa isang Catholic book, I think it was Alphonse Ligori, na sinabi niya ganito, may dalawang hagdan patungo sa langit. Sa isang hagdan, nandun si Kristo, at nung umakyat ka, nakita mo, galit si Kristo, mabalasik ang mukha, nakakatakot, atras ka talaga sa takot mo. Pero sa kabilang hagdan, nandun ang kanyang ina, welcoming you. At siya mismo maglalapit sa iyo sa anak upang tanggapin ka ng anak. Subalit hindi po yun ang sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, there is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Wala nang ibang tagapamagitan.
May iba naman nagsabi nito, hindi naman namin sinasabing si Mary ang daan. Ang sinasabi lang namin, to Jesus through Mary. Hindi ho yun ang official Catholic teaching. Kasi ang Catholic teaching po, si Mary, kasamang tagapamagitan. Hindi ho yun ang sinasabi ng Bible. Siya po ang ating tagapamagitan. Siya ang nananalangin, He always lives to intercede for us. Kaya po, ang sabi rito, basahin po natin, 1, 2, go. We believe that all who receive the Lord Jesus Christ by faith are born again of the Holy Spirit and thereby become children of God. So lahat po ng mananampalataya sa Panginoon, ang sabi po ng Biblia, ang kanyang patay na kalagayan, siya po'y muling ipinanganak spiritually. At ang sabi po ng Biblia, John chapter 1 verse 12, to all who receive Him, to all who believed in His name, He gave them the right, He gave them the authority to become children of God. Kaya dito natin makikita, bagamat tayo po'y makasalanan, ang Panginoong Hesus, na Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan. Siya'y nabuhay na maguli bilang patunay na ang kanyang hain para sa ating kasalanan ay tinanggap ng Ama. At ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay bibigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ang maganda nito, hindi yung magtatapos doon. Kapag tayo po nananampalataya sa Kanya, ang sabi po, He is able to save, Hebrews 7:25, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, for He always lives to intercede for them. The reason why makakapanatili tayo sa ating pananampalataya, the reason why makapagtutuloy tayo sa ating pagsunod sa Kanya, bagamat may pagkakataon tayo manghihina, may pagkakataon tayo madadapa, may mga pagkakataon tayo mag-alinlangan, ang isang mananampalataya dahil kay Kristo ay hindi tuluyan, hindi lubusang mawawalan ng pananampalataya, hindi lubusan, hindi tuluyang manghihina, hindi lubusan, hindi tuluyang mag-alinlangan. Bakit? Because He always lives to intercede for us. Pinapanalangin tayo ni Jesus, pinagtatanggol tayo sa harap ng Ama. Inibigyan tayo ng karunungan at kalakasan upang tayo po'y makapagpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Sapagkat sabi nga ng Biblia, siya na nagpasimula ng mabuting gawa ang siyang maglulubos nito. At dahil po, tayo po ay nasa Kanya, hindi hayaan ng Diyos na ang mga nasa Kanya ay mawala. Ang ating pong pananampalataya ay may katiyakan. Ang ating pong kaligtasan, sabi nga, may kasiguraduhan. Hindi ho ito bibigay bawi ng Diyos. Kasi nga, dahil tayo may relasyon na sa Kanya, ang sabi ng Biblia, hawak tayo ng Ama, hawak tayo ng anak, walang sino man makakaagaw sa atin mula sa kanila. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay iisa, ibig sabihin magkapantay. Isipin ninyo, kung mawala ka sa Panginoon, na tunay kang mananampalataya, maagaw ka ng kaaway, mas malakas pa siya sa may hawak sa atin. Pero dahil hawak tayo ng Panginoon, matibay ang ating sandigan. Kaya nga yung ating inawit our sure foundation. Always remember this, mga kapatid. This may seem academic to some of you. Pero as I've said, knowledge is very important. Knowledge can be a life-saving thing. At wala nang iba pang napakalaga kundi ang tamang pagkakakilala sa Panginoon, tamang batayan ng ating pananampalataya. At about isa sa atin, magkaroon po ng uhaw at gutom na alamin talaga natin ano ba ang ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord, you have commanded us to contend for the faith which was once and for all delivered to the saints. Naming ipaglaban ng pananampalatayang minsan at magpakailanman na ibinigay sa mga banal. At nawa, Panginoon, ang bawat isa po ay tunay na makita ang saligan ng aming pananampalataya. Na meron kaming sure foundation, matibay na pinakahawakan pagdating sa aming paniniwala at pananampalataya sa inyo.
Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po'y manatili sa kung anong alam namin, kundi kami po'y lumago sa kaalaman sa inyo, O Diyos. Kasabay nito ang paglago sa kagandahang loob ninyo. It is your commandment that we would grow in the grace and knowledge. And I pray that each one will be obedient to your command. May we continue to grow in knowledge. May we continue to grow in your grace. At tunay nga, Panginoon, na aming yayakapin ng katotohanan that we may be able to worship you not just in spirit, but in truth. We thank you, O Lord. We glorify you. And now unto Him who is able to keep us from falling and to present us faultless before His glorious presence, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, to Him be the glory, now and forever. Amen.